elementary ha, may nagtuturo tungkol sa satanista. Satanista raw sila. Alam niyo anong araw? Tapos pare ko siguro sanay ko sa mga agi-agimat anong araw, mga anting-anting, para may agimat ka ba ang araw? Dati, di ba? Kasi yung mga agimat na yan, anting-anting, sa mga, dito sa Cavite, ordinary yun pare. Kami nga, mga kabataan doon meron kaming yung mga kwintas na may mata, mga panyo na kung ano-ano nakalagay. Alam niyo yung leader namin, siya yung nagtuturo sa amin, Pachi. Tinuturo sa amin sa Bible, pero ang tinuturo tungkol kay Satanas. Ang tinuturo sa Bible niya, naalala ko kasi bago kami bigyan ng agimat, yung anting-anting na ganyan, pag mahal na araw, pare, doon ng mga agimat, binabanatan namin ng baril, binabaril na testing. Tuturuan ka muna ng Bible. Alam mo kung ano yung tuturo sa isang tao para ikaw ay kumuha ng agimat, kasi bibigyan ka ng pangalan na wala kang alam. Pangalan ng demonyo, mga kaibigan ka. Pero bago ka bigyan nun, ituturo sa iyo sa Bible na ang Diyos ay masama. Tinuturo nila na ikaw, Pachi, kaya ka may sakit kasi yan ay ilalagahan ng Diyos dyan sa kahirapan, sa sakit, sa dilubyo. Kaya mayroong bagyo, may lindol, yan kawayan ng Diyos. Tinuturo nila sa mga tao yung maling kaisipan tungkol sa Diyos, na ang Diyos ay masama. Nasa ganon, ikaw yung isip mo, magre-rebelde ka sa Diyos, at babaling ka ngayon sa mga demonyo na tinatawag nilang mabubuting demonyo. Makikipagkaibigan ka. Kilalang ni pare yung leader namin doon sa lugar namin. Kaya ngayon, nabahala ako kasi pati mga bata, tinuturuan na ngayon ng satanista. Kaya kasama ko Nung nakaraang linggo lang, bibigyan ng Bible nung kasama ko sa isang room Ayaw tumanggap ng bata ng Bible, satanista daw sila. Yung isa naman, atheist daw sila, hindi na naniniwala sa Diyos. Siyempre mo, bata high school. High school, elementary. Grade 5. Kaya talaga nakakabahala, isipin mo ako. Grade 5 elementary, tinuturuan, may nagtuturo na ang Diyos ay masama. At si Satanas ang parang lumalabas na bayani. Si Satanas ang kanilang tinatawag. Ang ginawa ngayon ng kasama namin, nag-preach ng gospel. Tinuro niya si Kristo. Alam niyo yung bata, nakatakad ganyan sa tenga. Tinatawag niya mga pangalan ng demonyo. Ganun pa grabe ang panahon natin ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, ingatan niyo yung mga anak niyo. Buti tayo. Kahit matatanda na tayo, may Bible study tayo every Monday. Yung mga dyan, hirap na hirap akong imbitahin dito. Alam mo ba'y kakain ng simento? Dito. Ay, pag ang anak nyo natuto ng tungkol kay Satanas, hindi niya nakilala ang Diyos, yun ang pinakamalalang mangyayari sa isang tao. Tayo sa Bible natin. Pag nandito naman tayo, Bible naman ang pinag-uusapan natin Kaya nga kami, namimigay kami ng Bible. Yung Gideon's International, mga negosyante yun, na ang aming goal ay pakilala si Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay ng Bible sa bawat estudyante. Mamimigay kami, minsan-minsan. Kaya nakaka-encounter kami ng mga ganung senaryo. Nakakabahala, nakakalungkot. Bata pa. Paano mo kaya pag lumaki na yon? Pagkatapos, pag ikaw may anting-anting ka, pare yan, pulisens pare, retired yan alam na yan Pag meron kang anting-anting at ang feeling mo, yung agimat mo mabisa, talagang gumagana, makikita mo maya-maya, bodyguard ka na ng mga politiko, tagapatay ka na ng mga may pera, pare na katotohanan yan. Yung mga taong nagtitiwala dyan sa mga agimat at hindi sa Diyos, karaniwan na napapariwara ang buhay niya. Maagang namamatay, pare. Kahit anong bisa ng agimat, pag napalaban, patay din pare. Sanain, napakarami nagpapatayin dyan, pagkina. Pilido, tawag doon, Pilido, patayan, gusto ng lahat, kahit sa loob ng korte, nagbabarilan. Pare, paglabas ng korte, nakabarilan, sa labas ng munisipyo.
Ubusan ng lahi. Ayan, punta na tayo sa Bible natin. Basahin natin ang unang Juan 5. Unang Juan 5:19. Ano, wala si Kuya Sosing. Si Kuya Sosing kasi magaling na, kaya lang nagpapahinga pa. Dumaan sa krisis si Kuya Sosing. Kaya God willing next week kayo makikita na natin. No? God willing. Okay. Unang Juan, basahin mo nga Rod, 5:19. And limited, Rod, para magkakaano tayo sa Bible. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Hold lang, Rod. Ano sabi ng Bible? Bible ang magsabi ha. Ang sanlibutan ay nasa kapangyarihan nino? Hindi ng Diyos eh. Bakit bumagsak ang sanlibutan sa kapangyarihan ng Diablo? Nananipan sila. Pero yung unang sinabi, alam natin, sino yung natin? Yung mga sumampalataya na kay Kristo. Amen. Alam natin, ano sabi ron sa unang sinabi? Ngunit alam natin Na tayo'y na tayo'y ng Diyos. mga anak ng Diyos. Okay. Sino yung mga anak ng Diyos? Yung sumampalataya, yung nagsisi. Amen. Yung sumampalataya kay Kristo. Anong nangyari sa atin ngayon? Mga anak ng Diyos. Pero yung hindi sumampalataya, yung hindi nagsisi, ano sabi? Alam natin na ang sanlibutan, sila, yung mga taong hindi sumampalataya kay Kristo, ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Amen. Anong ginagawa ng Diablo sa mga oras na to? Nagtuturo. Nagtuturo din. Kaya nga may elementary pa lang, meron na nagtuturo eh. Kasi si Satanas daw si Satanas daw ang mabait eh. Actually, nung araw, ang turo sa amin eh, bagtat, bibigyan kami ng agiman pa rin. Tinuturo sa amin, si Satanas eh. Si Satanas daw, anak ng Diyos eh. Pero huwag kayong maniniwala kung bakit. Wala sa Bible yun, hindi ito yun, kasi sinungalingan yun. Pag wala sa Bible, hindi sabihin hindi totoo, sinungalingan. Kasi ang isang tao, madadaya ka lang ni Satanas kapag hindi mo alam ang nakasulat sa Bible. Isang araw, humarap si Satanas sa Panginoon eh. Nung umpisa ang Panginoon nag-ministeryo, alam niyo, sabi ni Satanas, nasusulat. No, humarap ang Diablo sa Panginoon. Halimbawa, ako yung Diablo, ito yung Panginoon ha. Kasi ayaw ko nang gawin ito yung Diablo eh. Humarap ang Panginoon, humarap ang Diablo sa Panginoon nung ang Panginoon ay nag-umpisa pa lang ng ministeryo unang taon. Nung humarap ang Diablo sa Panginoon, alam niyo kung anong sinabi ng Diablo? Bible. Amen. Nasusulat, sabi ng Diablo, tumalong ka at ikaw ay iingatan ng mga anghel. Sinabi, kinot ng Diablo. Tinang nakakakita na sa version. Alam niyo kung ano sinagot ng Panginoon sa Diablo? Nasusulat din naman. Kasi pagka yung nakasulat, hindi mo alam, maaaring dagdagan ng Diablo, maaaring kulangan, at pag yan ay kinulangan o dinagdagan, maaari kang mapahamak. Lahat ng salita ng Diablo sa Bible eh, pero salita ng Panginoon, yung nasa Bible, na tama. Kasi yung Diablo, hindi naman nakasulat doon na ikaw ay tumalon eh. Nakasulat lang doon, iingatan ka ng Panginoon. At ang iyong mga paa ay hindi masasaktan. Kahit tayo, nakasulat yan na tayo ay ingatan ng Panginoon. Pero hindi nakasulat, yung sinabi ng Bible, yung sinabi ni Satanas na tumalong ka dyan. At ikaw ay iingatan ng Diyos. Dalawa? Tingnan mo yung pagkakaiba na. Nakita mo, Pastor? Pakibasa mo nga. Pakibasa mo nga. Para makita natin na napakahalaga na alam natin ang Bible. Pag hindi mo alam ang Bible mo, mabubunol ka na mga nagtuturo ng Bible na nagtuturo na hindi naman yun ang nakasulat. Katulad ng pinag-aaralan natin ng nakaraang linggo tungkol kay Melchizedek. Sabi ng mga nagtuturo ng Bible, si Melchizedek walang pinagmulan, walang katapusan. Hindi naman yun ang nakasulat. Ang nakasulat lang, si Melchizedek has no record of birth.
Hindi lamang nakatala. Iba yung hindi nakatala, iba yung walang pinagmulan. Right. O kasi ituturo nila, merong bagong high priest sa mundo ito. Yung mga pastor daw na nangungulekta ng pera. Binibigyan nila ng karapatan o ng katunayan na sila may karapatang tumanggap ng pera bilang high priest. Okay, tingnan natin, Rod, yung sa Bible na ang Panginoon hinarap ng Diablo. Mateo 4. Mateo 4. Verse 1, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 Hold lang, Rod, hold lang. Baka kasi isipin nyo, si Jesus control ng Diablo. Hindi! Ang nakasulat, si Jesus ay dinala ng Espiritu, kasi si Jesus puspos ng Espiritu eh. Nung si Jesus ay nag-umpisa ng kanyang ministeryo, bumaba ang Espiritu ng Diyos. Okay? Bakit siya dinala ng Espiritu? Ang nagdala sa kanya, Espiritu ng Diyos para siya ay tuksohin. okay, ng Diablo. Sige, anong sinabi ng Verse Diablo? 3, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Hold, Rod na. Tinan niyo sabi ng Diablo ha. Ang Diablo, pag yan ay umarap sa iyo, ang una niyang itatry sa iyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, alam niyo, dumating sa akin yan eh. Mahabang panahon na, siguro mga 20 years ago. Ako yung nagdadrive ng aking pinakapangit na pick-up, yung, ano kasi nakakaalala, alala ko eh, yung pick-up na wala ng flooring, plywood na lang flooring eh. Tapos sa mga truck naman natin na yung mga kalaluma, pinagtatawanan nga ako ng mga tao. Nung minsan nga, pinaarkila ko yun, ako driver eh, yung Santa Cruzan. Eh siyempre, marami akong anak, kailangan kong kumita ng pera eh. Pinaarkila ko, 1.5 yata, abay malaki na yun, 1,000 yata. Pwede ako yung driver, pinagtatawanan ako ng mga tao. Alam ko minsan, nag-drive ko yun, tinadrive ko, ano, meron ako narinig na boses. Ikaw ba'y anak ng Diyos? Hindi anak ng Diyos. Sabi sa akin, ano, boses? Malakas. Pero ako lang mag-isa, hindi mo alam kung audible voice yun o baka ako lang ang narinig. Hindi ka anak ng Diyos. Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, dahil meron siyang pinapahiwatig sa akin na tingnan mo buhay mo, pinagtatawanan ka ng mga tao, tandamak ang utang mo. Hindi ka makabili man lang ng mais-ayos na sasakyan. Hindi ka anak ng Diyos. Wala ka man lang kahit isang dakot na lupa. Kasi nung panahon na yon, talagang hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Pero nagtuturo na kami ng Bible study, mga 5 taon na mahigit. Kasi mula nung kami naging Kristiyano, hanggang ngayon, nagtuturo ako katulad yung ginagawa natin ng Bible. Pinapakilala ko si Kristo. Alam mo, sumagot ako, kahit ako'y mahirap, kahit ako'y walang salapi, patuloy kong ipapakilala si Kristo at ako'y maglilingkod sa Diyos. Pagdating ng gabi, eto na naman. Gabi ha, tutulog ako kahit bingin-bing ng tulog ko. Abay, bigla na lang merong numero na pinapakita sa akin. Ilista mo yan, 2 beses nangyari. Ilista mo yan. May number na sinasabi sa akin. Nananalunin daw niya ako kung saan number na yun. Tulog na naman ako. Ilista mo yan. Hindi sumagot na naman ako. Hindi ko kailangan ng yaman galing sa'yo. Amen. Ang kailangan ko lang ay ang Diyos. Amen. Inayawan ko yung binibigay ng Diablo. Ito na po naman ang ginawa sa akin ng Diyos. Kahit saan ako luminga, kahit anong gawin ko, pinagsalangan mo. Sige, tuloy natin. Tingnan mo, makikita natin na paano ang Diablo kumikilo sa mundong ito. Bible pa rin ang ginagamit. Sige, Rod. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Rod. Kinada ako unang sagot ng Diablo ha. Unang tanong ng Diablo, kung pinapakala niya kaya niyang ipagdudahan ng Panginoon. Parang nung katulad ng karanasan ko, gusto niya akong magduda sa pinaniniwalaang Diyos ng mabuti. Sabi ng Diablo sa Panginoon, kung ikaw ang anak ng Diyos, malamang sinasabi ng Diablo, hindi naman ikaw ang anak ng Diyos eh.
Hindi naman ikaw, wala nang naniniwala sa'yo. Kasi ang Panginoon, nung unang nag-preach yan, pinagpapato siya ng mga tao Gusto siyang patayin Tinulak siya sa bangin, Nanay Pachi, yung unang preaching ng Panginoon. Nagalit sa kanya mga tao, tinulak siya sa bangin. Tinakasang patayin. Pero ang Panginoon din nagpatinag, lumakad lang sa gitna nila. Wala kahit isang nakahibo sa kanya. Yes. Ano sabi ron? Kung ikaw ang anak ng Diyos, biro mo ang kaharap na si Kristo, ang Panginoon, Pinagdududa niya ang Panginoon sa kanyang kalalagayan bilang anak ng Diyos. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito kasi nagpapasting noon ng Panginoon papasok siya sa ministeryo yun ang muna niyang ginawa Right. No, kaya pag kayo nag-fasting, mag-ingat kayo. Baka unan yung nasa langit ay Diablo. No, at pag ikaw ay nasa langit mo, Diablo, kailangan alam mo Bible mo kasi yung Bible mo, yan ang pananggalang mo bilang anak ng Diyos. Ano sabi ng Diablo? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang bato niyan. Yes. Ano sabi naman ng Panginoon? Nasusulat. Nasusulat. Word. Ano sabi ng Panginoon? It is written. Yes. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, Amen. kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Tingnan niyo ang reply ng Panginoon, Bible! Bakit? Alam ng Panginoon ng Bible. Kahit pagpalit-paliktarin mo yung Bible, alam ng Panginoon anong nakasulat sa Bible. Amen. Kaya humanda kayo, dapat nagbabasa kayo ng Bible, kaya tayo namimigay tayo ng Bible. O sino sa inyo, walang Bible, taas ang kamay. Walang Bible, taas ang kamay. Bibigyan mo ng Bible, bibigyan ko. O, wala ka pang Bible, o, bigyan mo ito ng Bible na. Sino walang Bible, taas ang kamay. O, yung walang Bible, bigyan mo ron. Libre mo na yung una. Pag winala mo, susunod, may bayad na. Binibili ko yan Okay. Hindi ko pinupulot yan Para yan sa'yo. Hindi para sa akin yan. O, sumunod para, tuloy mo, basahin mo. Verse 5. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at tinatayo sa tuktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, at sa kanyang mga kamay ikay aalalayan. Aklat ng awit, nakasulat yan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Alright. Okay, Rod. Hold. Nakasulat naman talaga yon. Iingatan ka ng mga anghel, ang paa mo hindi matitisyon, hindi masasaktan. Pero hindi nakasulat na subungin mo ang Diyos at ikaw ay tumalon. O, kita mo? Ano sabi ng Diablo? Tumalong ka. No? Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka. Pinagdududa niya ang Panginoon na siya yung anak ng Diyos. Alam niyo, kahit kung ikaw ngayon, anak ka ng Diyos, sino anak ng Diyos, taas ang kamay. Anak tayo ng Diyos. Ang unang gagawin sa iyo ng Diablo, pagdududahin ka sa iyong kalalagayan bilang anak ng Diyos. Right. Sino anak ng Diyos, taas ang kamay. Paano ka naging anak ng Diyos? Dahil di kayo sumampalataya kay Kristo. Ginagamit ng Ikaw ay nagsisi. Ikaw ay binayaran. Ikaw ay tinubos. No? Ano sabi doon sa pinasa natin kanina? Ang mundong ito'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Right. Malinaw yun. Ang lahat ng tao sa mundong ito, kasali tayo, dati tayo, kasali rin tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ano ang ginawa sa atin? Tinubos. Amen. Redeem. Ni-redeem. Ano ibig sabihin na ni-redeem? Nanay Pache? Binayaran. Yes. Bakit kailangan bayaran? Ang kahalintulad niyan, ang tao ay parang kinidnap. Hindi ka makakalaya kung hindi ka tubusin. At ang tumubos sa atin ay ang Diyos. Ang ibinayad sa atin, ang kanyang kaisa-isang anak, si Kristo. Amen. Kaya nung ikaw ay sumampalataya sa ginawa ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, ang kasalanan mo nung ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, binayaran. Wala ka na ngayong kasalanan sa Diyos, binayaran. At dahil ikaw ay binayaran na, ikaw ay pinalaya na sa isang taong kumidnap sa iyo. Dati kang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, pag sinabi ng Diablo, sigarilyo. Wala kang magagawa ron. Sugal. Wala kang magagawa. Bakit? Alipin tayo ng kasamaan sa mundo nito, Diablo. Pag nagustuhan, may nagustuhan ng katawan mo, magandang hita na to O nagustuhan ka rin ng isang maganda rin ng hita, asawahan na yan.
alipin tayo lahat ng diablo. At ang resulta noon ay kapahamakan, kalungkutan, kabiguan, lahat na. Amen. Pag sinabi ng diablo, nakawin mo yan, nanakawin mo yan, wala kang magagawa. Dahil tayo alipin, bumagsak tayong lahat sa kapangyarihan ng diablo. Right. Dati, salamat sa Diyos, binayaran tayo, di ba dati? Amen. Tayo pinalaya. Ngayon, pag sinabi ng diablo, nakawin mo yon, ayoko nga. No? Pag sinabi ng diablo, landiin mo nga yan, ayoko nga. Pag sinabi ng diablo, manigarilyo ka, ayoko nga. Yes. Nanakawan mo ako ng 10 piso isang sigarilyo, isang araw, 100 na nakawin mo sa akin, isang buwan, 3,000 na nakawin mo sa akin, 10 taon. Tapos, kalaking perwisyo ang ginagawa ng diablo sa mundo ito, sa mga tao. Right. Nung maraming tao turuan mo ng Bible, tago tayo. Alam niyo kung sino yung mga tao na yan, na ayaw sumampalataya? Basahin natin ang Efeso 1:7. Pastor, pakibasa mo. May Bible ka na. Arad, kung sino makakita sa inyo? Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Hold. Okay. Anong ginawa ni Kristo? Tinubos, binayaran. Ganoon kasagana, kahaba, kalalim, kalaki, ang kagandahang loob ng Diyos. Amen. Grace, naawa lang sa atin. Isipin mo, napakalaki ng kagandahang loob ng Diyos. Tama ba ang English sa kagandahang loob? Grace na, Nanay Pachi, no? Tama ba yan? Grace na? Biyaya. No? Biyaya, isipin mo, kahit kung makasalanan pa tayo, binayaran pa rin tayo. Kahit hindi tayo, ibig sabihin kasi ng grace, ng biyaya, binayaran ang kasalanan mo kahit hindi ka karapat-dapat. Yun ang ibig sabihin ng grace. Ikaw ay binigyan ng biyaya kahit ikaw ay hindi karapat-dapat bigyan. Right. No? Maraming tao gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng biyaya eh. Pero yun ay reward. May ginawa siyang dapat bigyan ng pagpapala. Kasi itong grace, kakaiba to. Ito ay hindi ka karapat-dapat bigyan ng biyaya o blessing, pero ikaw ay binigyan dahil sa kagandahang loob. Ibig sabihin, hindi dahil sa merong kang ginawa, kaya ikaw ay binigyan ng awa o habag. Kundi ikaw ay kinahabagan kahit ikaw ay hindi karapat-dapat. Amen? Amen. Sino sa inyo tumanggap na ng biyaya ng Diyos? Amen. Kasi ang biyaya ng Diyos, pwede mong tanggihan eh. Pwede mong tanggihan. Katulad nga lang nung batang yun eh. Sabi nga, hindi, satanista ako. Pero kaya niya tinanggihan yung biyaya dahil hindi siya nakaunawa. Hindi niya nakauntindihan anong iniaalok sa kanya ng Diyos. Okay. Ituloy mo rin yung unang Juan 5:19 hanggang 21. Unang Juan 5:19 hanggang 21. Alam nating tayo ay mga anak ng Diyos, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo ay nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Okay na. Anong ibinigay sa atin ni Kristo? Ulitin mo rin yung 20. At natin. nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. Okay. Doon sa mga sumasampalataya, nalalaman na natin na naparito na ang anak ng Diyos. Okay, tuloy mo ba? At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Hold. Pinamarad na. Anong ibinigay sa atin ng anak ng Diyos? Understanding, pangunawa. Bakit tayo binigyan ng pangunawa?
Kasi yung karunungan galing sa tao, nakukuha yan sa itinuturo sa iyo eh. Pero yung understanding, hindi mo makukuha sa eskwelahan yan eh. Right. Hindi yan may tuturo ng kahit sinong tao eh. Sino nagbibigay niyan? Tuloy mo, Rod. Sige, ulitin mo yung 20. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Alright. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Alright. Anong ibinigay sa atin ng anak ng Diyos? Number 1, understanding, pag-unawa. Ano yung mauunawaan mo? Number 1, mauunawaan mo na tayo'y nasa tunay na Diyos, na anak ng Diyos, na si Jesus. Amen. Ano pa? Sabi niya, tayo'y nasa tunay na Diyos, na si Yesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos. Ano pa? At buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, may tuturo ba yun ng kahit sino tao? Hindi, pero maunawaan mo yun. Amen. Right. Anong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Buhay na mag-e-exist, wala nang katapusan. Amen. Sa piling ng Diyos. Ay, yan ang buhay na walang hanggan. Buhay na hindi na matatapos sa piling ng Diyos. Kasi ang buhay ng lahat ng tao, hindi na matatapos. Ang pagkakaiba, nung mga taong tumanggap kay Kristo, binayaran, tinubos, yung hindi tumanggap, hindi sumampalataya, saan walang hanggan yan? Wala rin hanggan. Kaya lang doon siya sa impyerno, hindi rin matatapos. Nandun nga lang siya sa impyerno. Hindi siya sa piling ng Diyos. No? Pag yan yung naunawaan mo, umpisa, tuloy-tuloy na yung pagkakilala mo sa Diyos. Amen. Kasi yan ang unang-unang ibibigay sa atin ng Panginoon. Understanding. Amen. Pang-unawa sa mga salita ng Diyos. Kaya ako, pag nagbabasa ako ng Bible, meron akong mga naunawaan, hindi naunawaan ng marami. Sabi sa akin ng mga nag-graduate sa mga university, wala pa siya mga naunawaan. Kakaiba sa nalalaman namin. Alam niyo, sabi ko, kasi yung pangunawa, iba yan sa nalalaman. Yung nalalaman, galing yan sa karunungan na pinag-aralan nyo. Yung understanding, yung pangunawa, yan ay hindi na ituturo ng tao. Amen. Yan ay pinapaunawa, galing yan sa Diyos. Papasok sa ating katawang espiritu na siyang umi-influensya sa ating kaluluwa. Yan ang nagpapaunawa sa ating kaluluwa, pag-iisip. Hindi yan tinuturuan ng tao. Panchi, ito, book number 1. Lista mo yan, sauluhin mo. May maraming tao, Bible sa ulado. Marami. Pero pagdating doon sa pangunawa, understanding doon, nagkakaroon ng pagkakaiba. Amen. Yung nauunawaan lang niya, kung yung tinuro lang sana ng tao. Pero yung understanding na galing sa Espiritu ng Diyos, hindi niya yun nakukuha. Hindi na kaya nabitin yun. Sapagkat ang Diyos lamang ang nagbibigay nun. Amen. Sinasalin yun. Yun ay kahit walang salita, sasalin yun sa Espiritu mo at kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo nakasama ng Espiritu ng Diyos, yun ang nagbibigay ng pangunawa, understanding. Kahit walang sapat na salita, para yun ay maintindihan mo, nauunawaan mo, na yun ay 100% katotohanan yung totoo. Yun ang mangyayari. Amen. Amen? Ano sabi? Binigyan niya tayo ng pangunawa na makilala natin ang tunay na Diyos. Kasi sa mundo ito, maraming Diyos eh. Yung nga satanista, ang Diyos na, si Satanas eh. Maraming politiko, mga tao, kanyang Diyos eh. Yung kanilang Panginoon at yung kanyang Diyos na politiko eh. No? Para na, maraming mga tao, ang Panginoon nila ang Diyos, mga politiko. Pera, yan ang Panginoon nila. Ang politiko naman, ang Diyos ng pera. No, kaya sinabi sa Bible eh, ang Diyos ng kasamaan sa mundo ito na bumubulag sa mga taong ayaw sumampalataya kay Kristo. Right. Pag ayaw mo maniwala kay Kristo, ang isip mo bubulagin mo ng Diablo, wala kang maunawaan sa Bible. Kaya matututuhan ka, kasi kung ituturo sa'yo, pero yung understanding hindi mo maunawaan. Amen. Maraming bagay sa Bible na hindi mo pwedeng matutunan, pwede mo lang maunawaan. Yes. Ang halimbawa din ay si Kristo, pinanganak ng Bire. Si Kristo, nabuhay muli after 3 days, namatay. Wala yung scientific na paliwanag. Si Kristo, nasa langit ngayon. Ano yun? Nagbaon siya ng oxygen? Hindi mo pa. Ano yun? Pero maunawaan mo yun. Si Kristo, isang araw, babalik. Kung patay na si Nanay Pagi, bubuhayin ang katawan. Kung buhay naman siya, dumating si Kristo, hindi ka naman mapatay. Tayo, hindi naman mapatay.
Yung physical na katawan mo, hindi niyan mamamatay. Kaya sinabi doon sa Bible, isang hiwaga ang gusto kong malaman ninyo, misteryo. Hindi lahat tayo mamamatay. Ngunit lahat tayo babaguhin. Kailangan pagbalik ni Kristo. Amen. At kung ikaw naman ay inabot ng kamatayan, kunwari si Edwin, pinapaki sa puso, patay. Bilibing namin ang katawan. Ang espiritu at kaluluwa, ngayon din, pagpikit ng katawan mo, pupunta ka kung nasaan si Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya. Kung hindi ka mananampalataya, pupuntahan mo yung kaluluwa at espiritu dahil din sa patay. Yung binasa natin, malinaw, galing sa salita ng Diyos. Amen. Ililibing, pagbalik ni Kristo, espiritu at kaluluwa mo, kasama ni Kristo, pagbabalik, tubuhayin yung katawan mo para ikaw ay maging tao muli. Kasi sinabi ng tao, ang pagkatao mo, espiritu, kaluluwa, at physical na katawan. So kung ikaw may espiritu lang na may pati, hindi ka tao kasi wala kang Kaya nga ang Panginoong Jesus may katawan siya tao. Siya nagkatawang tao. Siya 100% na nagkatawang tao at tao. 100% din siya Diyos. Paano mo nalaman na, Kuya Roland? Pag-unawa. Ito na nga. Nung tumanggap ako kay Kristo. Amen? May oras pa tayo, Rod? 2 Corinthians 4:4. Ay basa ako. Tayo, Rod. Opo. Ikalawang Korinto, verse 4, chapter 4. Hindi sila sumampalataya. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos. Binulag ng ng Diyos. kasamaan sa daigdig Na na ito. kasamaan Sa daigdig na sa ito. daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita Tungkol tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alright. Hindi Hold na, Rod. Ano sabi? Yung mga taong hindi nakatanggap kay Kristo, hindi sila sumampalataya. Ibig sabihin, maraming tao na nag-share sa kanila, pero hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya. Ano sabi? Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang pag-iisip, kaluluwa, ay binulag ng Diyos nino ng tao, hindi. Ng Diyos ng kasamaan. Ay di ba kanina binasa natin, ang daigdig na ito ay napasa ilalim sa Diyos ng kasamaan. Right. Yung Diyos na yan, ng kasamaan, yan yung Diablo. No? Kaya sabi rito, napailalim, kahit na ang daigdig ay napailalim sa kamay ng Diablo, nagbubulag yan ang pag-iisip ng daraya ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Kahit na mag-share ka, sabihin sa'yo ng hindi sumasampalataya kay Kristo, ay hindi, satanis pa kami. Parang proud na proud pa yan. Ipin nyo, bata, kaya sabi ko sa inyo, yung mga anak nyo, minsan-minsan, kwentuin nyo. Baka mamaya, nadodoktrinahan na ng satanista yan. No? Makikita nyo, minsan, poses na yan. Ang daming napoposes daw ng mga bata. Sa lugar na yun, sa Naid. Dami daw napoposes ng mga bata. Pati nagbigay kami ng Bible noong nakaraan linggo. May na-encounter kaming dalawang bata. Kailangan ng Bible. Sa Pakistan. Hindi biro, talagang yung bata ay akala ko, sabi ko, baka hindi biro lang. Hindi. Nung nag-preach na siya ng gospel, pinapakilala niya si Kristo, tinatawag niya mga pangalan ng demonyo. So, ang mga taong hindi sumampalataya kahit na sila'y nakakarinig ng mabuting balita, ano nangyayari sa kanila? Ang pag-iisip nila dinadaya ng Diyos ng kasamaan para hindi natin nila makita ang liwanag ng magandang balitang ito tungkol kay Kristo. Right. Okay? May oras pa tayo, Rod? Kunti na lang po. Okay. Sa pang-verse. Sa pang-verse tayo. Tingnan natin yung Galatia 3. Galatia 3. Ako nababasa 9. Galatia 3:9. Galatia 3:9. Sumampalataya si Abraham sa Diyos. At siya ay pinagpala. Kaya lahat ng sumampalataya sa Diyos ay pinagpala din katulad ni Abraham. Sino sa atin ang mga sumampalataya?
Kung ikaw ay sumampalataya, wala ka nang iba pang kailangan kang gawin. Amen. Ikaw ay pinagpala na katulad na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kita ninyo, ano? Ang Diyos kasi pag nagbigay ng pagpapala, kung minsan hindi mo, wala ka kailangan gawin eh. Lalo na yung kaligtasan. Para ikaw ay walang may pagmalaki, sabi ng Diyos, ikaw ay binigyan ko ng biyaya upang walang sino man na makapagmalaki. Right. Kasi kung ikaw ay niligtas mo ang Diyos, niligtas mo ang sarili mo, pwede mo sabihin sa Diyos na, Diyos ano naman walang utang na loob sa'yo. No? Ang sabi ng Diyos, work out for your salvation. No, hindi work for. Joanna, ano pagkakaiba ng work out at work for? No, yan Harvard University yan dami pinag-aralan. Ano ang pagkakaiba? Ano ron pagkakaiba? Work out for your salvation at saka yung Work out your salvation. Nakilala mo na muna si Kristo. Nakilala mo na si Kristo at nung nakilala mo si Kristo, binago ang buhay mo. Naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Nagra-radiate yung kabutihan ng Diyos at yung kinilala mo na Diyos sa buhay mo. yung work for. Yung work for your salvation, ikaw mismo gumagawa ka ng kaparaanan para ikaw ay maligtas. Para ikaw maligtas. Either iniingatan mo yung kaligtasan mo, either so ano man, para sa kaligtasan. Pagdating sa kaligtasan, sabi ng Diyos, tinapos ko na. Amen. Tetelastay na. Wala ka nang iba pang gagawin. Although, hindi sinabi ron na pwede ka na magkasala. Hindi sinabing pwede ka na magkasala. Dahil pati yung pagiging kabanal mo, pati yung pagiging kabanalan mo, siya pa rin ang mag-iingat sa'yo. Yes. Hindi ikaw. Kasi hindi natin kayang ingatan ang sarili natin. Ayan, sinabi Panji, may hinagis na Ricardo, ha? Sabi na, patunayan mo, sabi ng Diablo, patunayan mo kung ikaw ay anak ng Diyos. Ano, hindi sinabi ni Kristo, sige, patutunayan ko, tatalon ako dyan. Sabi ng Diablo kay Kristo kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka, patunayan mo. Hindi kailangan patunayan ni Kristo na si anak ng Diyos. Hindi kailangan. Bakit? Anak ng Diyos. Kung ako, anak ako ng tatay ko, hindi ako kailangan patunayan na ako anak ng tatay ko. Bakit anak ako ng tatay ko? Wala akong kailangan patunayan maski sino sa inyo. Hindi ko kailangan magpa-DNA. Hindi ko kailangan magsuot ng damit ng katulad ng tatay ko kasi anak ako ng tatay ko. Literal akong anak ng tatay ko. Pareho din yan na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay literal na anak ng Diyos. Ikaw ay spiritual na anak ng Diyos. Wala tayong kailangan patunayan. Ano lang ang gagawin mo? Sasampalataya lang. Mananampalataya lamang kay Kristo, walang bayad. Kaya yung mananampalataya, sinasabi, walang bayad. Kahit ikaw ay masama pa, ikaw ay minahal, binayaran. Masama ka pa nga lang, binayaran ka rin. Amen. At ang kabanalan na meron na ngayon, hindi dahil ikaw ay pinatunayan mo ikaw banal. Si Kristo ang iyong kabanalan. Di ba pinag-aralan natin mga arawin nyo? Si Kristo ang ating katuwiran, righteousness, kabanalan. Kaya nga sinabi, si Kristo ang ating pag-asa, si Kristo na nasa sa iyo, siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos? Dahil tayo ay magsisikap gumawa ng mabuti. Although kailangan natin gumawa. Kaya tayo makakabahagi dahil kay Kristo na nasa sa atin. Makakabahagi tayo sa kaninginan ni Kristo, kagandahan, kaguwapuhan, kapugian, kapangyarihan, kayamanan, kabanalan, lahat ng pinaka. Makakabahagi tayo. Kaya si Roland ngayon talaga, nagniningning. Hindi ako nagyayabang Katotohanan yan. Bakit? Anak ako ng Diyos. Hindi ko kailangan patunayan kanino man sa mundo ito na, hey, ako'y anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos, tingnan niyo ako. Hindi, bakit? Kahit ako'y lumakad, patalikod, patakilid, paabante, hindi ko kailangan sigaw ako'y anak ng Diyos. Bakit? Makikita ng mga tao, ako'y anak ng Diyos sa pamamagitan ng aking pamumuhay. Naunawa kayo? May oras parang? Tayo tayo. Ikaw, Hari,